So, ang lesson po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang puot ng Diyos laban sa kasamaan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia at New King James Version, lima na kung babanggitin. Ang lesson natin ngayon mga kapatid, ito na po ang ating lesson number 4 sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At ang coverage verses po natin ay chapter 1 verse 18 hanggang 32. Ito po yung mga huling talata ng Kapitulo 1 ng Roma. Konting review mga kapatid. Nung nakaraang lesson number 3 natin, nung last Sunday, ay nakita natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, yung title ng lesson natin kung natatandaan ninyo, sa verse 16 and 17, yung ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, the power of God for salvation. Di ba? Nakita natin doon na ang ebanghelyo, yung mabuting balita tungkol kay Kristo, ang tanging paraan na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maligtas. Maligtas saan? Doon sa ikalawang kamatayan, sa lake of fire, o doon sa dagat-dagatan apoy, o doon sa lawa ng apoy, sa last and final judgment. Ang pagiging matuwid, o yung pagiging karapat-dapat sa Diyos natin, ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin nun, na nananampalataya ka kay Kristo, kinapapalooban yun ng pananampalataya natin sa ginawang pagtubos ni Kristo sa atin nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. At bilang mga tunay na mga mananampalataya ay kinakailangan mamuhay tayo ng ayon sa pananampalataya kay Kristo. Ayon sa mga aral na ating tinanggap, na ating natutunan mula sa salita at aral ni Kristo. So yun yung pinaka-summary nung nakaraan. Pagkatapos maipaliwanag ni Pablo tungkol sa gospel, na ipaliwanag niya tungkol sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos, sa pamamagitan nga ng pananampalataya, ngayon naman sa pagpapatuloy na kanyang sulat ay ipinapaliwanag niya rito, o ipinaliwanag niya rito, na ang mga hindi matuwid naman, ito yung mga walang pananampalataya, mga hindi nabubuhay sa pananampalataya, mga hindi kumikilala sa Diyos, kahit nalalaman nila na meron Diyos. Sabi ni Pablo rito, mga kapatid, yung diwa rito, ay haharapin nila ang puot ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, yung topic natin, ang puot ng Diyos laban sa kasamaan, hindi popular yan sa panahon natin ngayon. Kasi maraming tao, minsan mga preacher pa nga, mga kapatid, minamaliit ang tungkol doon sa wrath of God o yung sa puot ng Diyos. Yan daw tungkol lang daw yan sa pang Old Testament na aral daw yan. Hindi na raw uso yan sa New Testament. Dahil sa New Testament, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Panglumang tipan daw to. Hindi. Itong main verses natin sa bagong tipan. Hindi daw nababagayan ngayon sa panahon ni Kristo, ng panahon ng Christian time na. Hindi totoo yun. Sa ating aralin ngayon, mga kapatid, ay malinaw na makikita natin dito sa takbo ng ating mga talatang babasahin mamaya, ay makikita natin na ang pagwawalang bahala sa puot ng Diyos ay ang maling pagkilala sa katarungan ng makapangyarihan Diyos. Ang kasalanan, mga kapatid, ay kontra sa kalikasan ng Diyos. Malaki ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pero malaki din ang kanyang galit sa ating mga kasalanan. Kaya ginawa niya, imbis na tayo parusahan dahil pag-ibig, mahal tayo ng Diyos, ang ginawa niya ay ibinuhos ang pagpaparusa sa ating Panginoon Kristo. Yung puot ng Diyos para sa atin, ng mga nananampalataya, ibinuhos na ng Diyos kay Kristo. Kaya si Kristo ay namatay sa krus. Imbis na tayo mamatay sa ikalawang kamatayan, si Kristo na lang namatay sa krus, na walang kasalanan, na walang pagkakasala. Dahil sinagot niya naman ang ating mga pagkakasala. Kaya nga, mga kapatid, paano ang puot ng Diyos hindi mag-aalab laban sa mga tumatanggi sa kaligtasang inaalok niya? Walang ebanghelyo, walang gospel, walang mabuting balita tungkol kay Kristo
kung walang galit ang Diyos laban sa kasalanan. So yan po mga kapatid, yung pinaka-diwa natin sa ating pag-aaral ngayon. Ang ating aralin ngayon mga kapatid ay hatiin natin sa 3 bahagi ayon sa pagkakasulat dito sa 18 hanggang 32 sa pagkakasunod-sunod. Ang unang bahagi tungkol sa galit ng Diyos, 3 talata. Kalawang bahagi, ipinagpalit sa iba ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang 4 bahagi, yung kahantungan ng pagsuway. Hanggang sa matapos na ang chapter 1, hanggang verse 32. So dito tayo muna mga kapatid, no? Sa galit ng Diyos. Makikita natin dito mga kapatid, sa ating aralin ngayon, na dito sa 18 hanggang 32, naglalarawan yan ng masalimuot na kondisyon ng tao sa kanyang pagtalikod at hindi pagkilala sa Diyos. Masalimuot yan. At madilim. Sa bahaging ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay ipinahayag niya ang puot ng Diyos laban sa kasamaan ng tao. Galit nga lang yung pagkakasulat ko. Dapat yan puot. Di ba? Kasi dito sa talata, nakasulat mismo, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Yung salitang puot dito mga kapatid, sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, ito ay may kahulugan ng hindi ordinaryong galit lamang, kundi galit na may pagpaparusa yan. Hindi angry yan. Yung angry lang, galit na may pagpaparusa yan. Kaya tama yung translation sa English, wrath of God, puot ng Diyos. Yung salitang puot, sangayon sa Merriam-Webster Dictionary, wrath, sabi rito, number 1 meaning, strong, vengeful, anger, or indignation. Malakas na paghihigantihan na galit o nagalit o galit. Tapos number 2 meaning, retributory punishment for an offense or a crime. Divine chastisement. Sa Tagalog niya mga kapatid, mapaghiganting parusa para sa isang pagkakasala o isang krimen. Mapaghiganti, pagpaparusa, paghiganti, pagpaparusa pa. At sabi rin, divine chastisement. Banal na pagkastigo yan. Hindi lang pagdisiplina yan. Kastigo na, mga kapatid, parusa na talaga. So, sabi nga rito, balikan natin talata, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit. Yung mga salitang yan, mga kapatid, ay nagpapahiwatig na ang kapahayagan, revelation, na ito ng puot ng Diyos ay mula sa Kanya mismo. Kaya ang sabi dyan, mula sa langit. Ibig sabihin, mula sa Diyos din yan. Yung puot ng Diyos, mula sa Diyos, mula sa langit. Nahayag yan mula sa langit. Laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Ibig sabihin, laban sa lahat ng kalapastanganan, pagkakasala, kasamaan ng mga tao. Laban sa Diyos, di ba? Laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Na kanyang ginawa, laban sa Diyos. Nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ito mga kapatid. Dahil mismo sa kanilang kasamaan, hinahadlangan, pinipigilan ang katotohanan. Madali naman mga kapatid na malaman ang katotohanan ng Diyos. Kaya lang, ang humahadlang upang maintindihan ng mga tao ang katotohanan ay yung kasamaan mismo ng mga tao. Ayaw nilang mabulgar ang katotohanan kasi malalantad ng kasamaan. O kaya, ang katotohanan kasi ng Diyos ay kumukontra, hindi kumukonsinti sa kanilang kasamaan. Ang talatang ito mga kapatid ay mahalaga para sa pag-unawa kung bakit ang ilang mga tao ay tila lumalaban sa katotohanan tungkol sa Diyos. Sa madaling salita, hindi sila naniniwala. Bakit? Kasi ayaw nila. Ang problema ay hindi nawawala ang katotohanan. Ang problema, ang katotohanan ay pinipigilan. Nandiyan ang katotohanan, nakalantad ang katotohanan. Kaya lang, ayaw tanggapin ang katotohanan. Napipigilan pa ang katotohanan, napipigilan ang kasamaan. Makita natin, sabi rito sa susunod talata,
Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. So walang taong pwede magsabi, bagamat marami nagsasabi na hindi nila alam na may Diyos, hindi nila kilala ng Diyos, hindi nila maintindihan. Ang sabi dito, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ipinahayag ng Diyos sa mga tao. Ang mga bagay, mga dapat malaman ng tao tungkol sa Diyos. Kaya, alam nyo, yung mga nagsasabi, hindi, walang Diyos. O kaya sinasabi nila, hindi nila makita ang Diyos. Kasi mga kapatid, dahil sa kasalanan na rin yan. Dahil sa kasamaan. Hindi totoo yun na hindi nila makikilala ang tungkol sa katotohanan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia ay hayag sa kanila. Yung maaring malaman nila tungkol sa Diyos, hayag sa kanila. Manifest in them. Pag sinabing manifest, di ba, pagbubulgar yan. Binulgar na ng Diyos yan sa mga tao. Tingnan natin sa sunod na talata. Mula pa ng likain ng sanlibutan. Ibig sabihin nung kauna-unahang panahon pa yan, mga kapatid, nang likain ng Diyos ang sanlibutan. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, yung mga invisible, hindi nakikitang attributes o katangian ng Diyos o yung mga hindi nakikitang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Di alam, di ba? Malalaman ng tao. Yan ang sinasabi ng Biblia. Natural, paniniwala natin sinasabi ng Biblia. Sinasabi na salita ng Diyos yan. Nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Ano yung nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha ng Diyos? Di yung sinabi nito kanina. Yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kahit hindi natin nakikita yan. Nakikita naman natin ang mga nilikha ng Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos, mga kapatid, ito ang mga nagpapatunay at nagpapakilala ng walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ng Diyos. Kasi mga kapatid, hindi naman lilitaw ang lahat ng mga bagay kung walang pinagmulan, di ba? Alam nyo, yung iba mga tao, sinasaliksik yan, saan nanggaling to? Nanggaling to dito. Bandang dulo, hindi na masagot. Kasi ang sagot doon sa dulo, yung unang-una na pinanggalingan ay ang Diyos. Hindi naman lilitaw lahat ng mga bagay kung walang pinagmulan. Di ba ganyan ang siyensya? Yung tinatawag na cause and effect. Lahat ng bagay ay may pinagmulan. Bakit ganyan ang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa mga tao upang wala silang maidahilan o walang maidadahilan ng tao, walang magiging dahilan o excuses ang mga tao pagdating ng huling paghukom na hindi nila alam na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kaibutura ng puso, ng kaluluwa ng bawat nilalang, ng bawat tao, alam niya, nararamdaman niya na may Diyos. Tumingin lang siya sa kalangitan. Tumingin lang siya sa paligid niya. Na dapat na maging konklusyon niya, merong ang Diyos na dapat luwalhatiin. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya galit ang Diyos mga kapatid. Galit ang Diyos sa mga tao na ayaw kumilala sa Kanya. Nagpakilala na siya, ayaw pa siyang tanggapin. So yan yung unang bahagi. Ikalawang bahagi, mga kapatid, verses 21 hanggang 23, ipinagpalit sa iba ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin, mga kapatid, no? Yung sinasabi ni Apostol Pablo rito sa 21 hanggang 23, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos. So inulit ni Pablo ulit, kilala nila ang Diyos Kasi pinaunawa sa kanila ng Diyos yan. Okay? Kaya lang, ito nangyari, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan. Hindi binigay ng mga tao ang karapat-dapat na kaluwalhatian sa Diyos. At hindi man lang nila kinilala ang Diyos dahil hindi nila pinasalamatan ang Diyos.
Ang hindi pagluwalhati sa Diyos bilang Diyos at ang hindi pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, ay nangangahulugan ng hindi pagkilala sa Diyos. Ano ang kanilang ginawa? Kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran. Naging walang kabuluhan sa mga pangatwiran nila. Maraming pangatwiran na ginagawa ang tao para patunayan na wala daw Diyos. O kaya para patunayan yung kanilang ginagawa, okay lang. Kahit labag sa aral ng Diyos, sa moral na itinuturo ng Diyos. So, maraming pangatwiran na ginagawa ng tao sa hindi pagkilala sa Diyos. At lahat ng ito, walang kabuluhan. Naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran, sa kanilang mga pag-iisip. At ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So dahil sa hindi nila pagkilala sa Diyos, yung puso nila nagdilim, para naging bulag ang tao sa katotohanan. Bakit? Ayaw nilang kilalanin ng Diyos. So yun po. Kaya sabi sa sumunod talata, sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. So iniisip nila na sila'y marurunong. Maraming nalalaman. Siguro mataas ang pinag-aralan. Pero ang katotohanan sa harap ng Diyos, sila'y naging mga hangal. Naging mga hangal. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Bukod sa naging mga hangal, ang sabi sa sumunod na talata, at ipinagpalit nila. Ayan yung ano natin mga kapatid, pinagkunan ng heading sa taas. Ipinagpalit sa iba ang kaluwalhatian ng Diyos. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Alam niyo mga kapatid, talagang since time immemorial, ika nga, sa matagal ng panahon at hanggang ngayon, ay nahirati ang maraming mga tao na gumawa ng mga larawang inanyuan. Mga imahin, kahawig ng tao at ng mga hayop, kanilang niluluhuran, dinadalanginan, sinasamba, pinupuri, hinihinga ng tulong. Nangangatwiran pa yun, yung ibang mga tao na yun ay mga representative lang daw ng tunay na Diyos. Sasabihin pa na iba, lalo na dun sa nasa loob ng Christian religion. Christian religion, maraming sekta, di ba? Di ba may sekta nagsasabi na, hindi naman namin sinasamba yan eh. Hindi sinasamba, pero niluluhuran, dinadalanginan, pinupuri, hinihinga ng tulong. Hindi ba pagsamba yan? Pagsamba yun. Once na lumuhod ka yan, pinuri mo pa, pinasalamatan mo pa. Alam nyo, ang kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos ay hindi niya ibibigay sa mga rebuldong inanyuan, sa sinasabi ng mga tao na nagre-represent lang sa Diyos. Hindi. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Sabi nga rito mga kapatid sa Old Testament. Hindi natin basahin doon pala sa Roma. Lumalabas, ayaw ng Diyos eh. Pero para dagdag impormasyon, ang sabi ng Amang Diyos, ako ang Panginoon, yun ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Sa Revised Tagalog pa pala mention, ito pa pagkakasalita rin. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan ang tawag yan. Doon sa larawang inanyuan. So yun po mga kapatid, yun sinasabi ni Pablo, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imahin. So mga tao na ayaw kilalanin ng mga katotohanan ng Diyos, ipinagpalit sa mga imahin na niluluhuran, sa mga imahin na dinadalanginan, sa mga imahin na pinasasalamatan, sa mga imahin na pinupuri nila. Yan ang pagtalikod at pagsamba sa ibang mga Diyos. Mamaya, ididiin pa muli ni Pablo ang tungkol dyan. Makikita po natin mamaya. May pag-uulit siya tungkol dyan. No? So yan yung ipinagpalit sa iba ang kaluwalhatian ng Diyos dahil ayaw nilang kilalanin ang katotohanan ng Diyos. At ang huling bahagi natin mga kapatid, yung ikatlong bahagi, yung kahantungan ng pagsuway, yung pagtalikod na ginawa. So, ito po mga kapatid ang sinasabi rito. No? Dito ay isinasalarawan
kung ano magiging resulta ng hindi pagbibigay ng kaluwalhatian at pagpapasalamat ng tao sa Diyos. Kapag talagang at tinalikuran mo yan, ito yung sa pagtalikod ng tao sa Diyos. Dito makikita natin na parang pababayaan ka na lang ng Diyos. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Parang gano'n ayaw mo maglingkod sa akin, ayaw mo akong kilalanin. Bahala ka sa buhay mo. No? Tingnan niyo mga kapatid. Sa Roma 1:24, dahil dito, dahil saan? Dahil sa huling sinabi. Flash natin. Yung huling sinabi, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang dahil daw diyan, dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Sa konteksto nito mga kapatid, kapag ipinagpalit ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga imaheng kahawig ng tao at mga hayop o sa mga tinatawag na mga Diyos-Diyusan o mga imahen, diyan sila mapupunta sa karumihan ng mga pita ng puso. Bakit? Dahil hindi na nga nila kinikilala ang Diyos Ayaw nila ng mga katotohanan ng Diyos. Dito ay pinababayaan na lamang sila ng Diyos sa kahalayan, sa lust. Kapag sinasabing kahalayan, sa English ay lust, yan ay mga masasamang pagnanasa. At number 1 sa listahan ng mga masasamang pagnanasa ay ang mga masasamang sexual na pagnanasa, sexual desire. Kaya sa sumunod na parirala ay sinabi, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ibinigay na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Inalisan na nila ng puri yung kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Bakit? At ano na ang kanilang ginagawa? Na inaalis na nila ang puri ng kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ito ang sabi sa sumunod na talata. Sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan ng Diyos. Yan ang bakit. Bakit sila nagkaganyan? Kasi pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Ayaw nila ng katotohanan ng Diyos. Mas gusto nila yung kasinungalingan. Kasi yun ang bibigay sa kanila ng kaaliwan ng kanilang laman. At kaalinsabay nito, ano ang kanilang ginagawa? At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Naglingkod sa lumalang, sa halip na lumalang. Ano ba yung nilalang? Yung mga tao na ang kanilang pinaglilingkuran. Yung mga tao na kanilang sinasamba. Yung mga taong namatay na noong unang panahon, ginawa nila ng rebulto. Yun na yung kanilang dinadalanginan. Mga tao lang yun, linilang na ng Diyos Ang dapat natin sabahin, yung lumalang, yung may likha, yung creator. Di ba? Na siyang pinupuri magpakilanman. So yun po mga kapatid, no? Sabi nga rito sa Jeremias Sabi tingnan nyo. Bago sa Jeremias, sapagkat pinalitan nila na kasi ng ilang katotohanan ng Diyos. Kaya diyan sila napunta sa pagsamba. Alam niyo, pag tayo'y lumuluhod, dumadalangin, kinakausap natin mga rebulto, hiningan natin ng tulong, pinupuri natin, pinasasalamatan natin. Kaya dinidetali ko yan dinadalanginan, pinupuri, niluluhuran, pinasasalamatan, hiningan ng tulong. Kasi yung iba ayaw tanggapin na pagsamba yun ginagawa nila doon sa rebulto Ayaw nila tanggapin, kaya dinidetali ko na Puro pagsamba yun, act of worship lahat yan. Pag pinagsama-sama mo yan, yung nagpapasalamat ka, pinupuri mo, dinadalanginan mo, hininga mo ng tulong. Di ba? Act of worship yan. At sino yung kausap mo? Yung imahin. Sabihin mo na yung representative yun, nakita naman natin ayaw ng Diyos na maging representative niya yung mga yan. So sabi nga nito sa Jeremias, tingnan nyo, mauwi ka nga sa kasinungalingan Bakit? Kasi diyan kaya hatid niyan sa kasinungalingan Kapag ikaw ay patuloy na sumasamba at lumuluhod
sa mga larawang inanyuan. Mabubulag ka. Hindi mo makikita ang katotohanan. Sabi nito, bawat tao ay hangal at walang kaalaman. Bakit nasabi yan? Bawat panday ginto ay inilagay sa kahiyan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga rebulto ay kasinungalingan at walang hininga sa mga yung kasinungalingan. Kaya ang pananalig sa mga rebulto ay naghahatid sa tao sa kasinungalingan. Kaya tama-tama yung sinabi ni Pablo rito kanina. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Ang magiging resulta o naging resulta nito ay pababayaan na sila ng Diyos. Hahantong ito sa masamang pamumuhay at lalong sasama ng sasama ang matagal na masamang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Dahil dyan, dahil sa hindi nila pagkilala sa Diyos, at dahil sa ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa kasinungalingan. Tingnan nyo ba? Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Mahalay na pagnanasa. Dahil sa patuloy nilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil ayaw nila ng katotohanan ng Diyos. Dahil sa pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos, pinabayaan na sila ng Diyos na gawin ang kanilang mahalay na pagnanasa. So parang, sige, bahala ka na. Parang yan, binitiwan na ng Diyos. Ano ang kanilang ginagawa ngayon? Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. So ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki. Ang likas kasi, lalaki sa babae. And ang nangyari, babae sa babae na. Sa halip, sa kapwa babae sila, nakikipag-ugnayan na. O nakikipagtalik daw sa hindi likas. Yung mga babae. Mga tomboy dito ko yan. Na gumagawa ng sexual activity sa kanilang kapwa babae. No? Kung may tomboy man na nakikinig, huwag ka mo na magagalit, magaling ka mabuti. Wala tayong layunin na saktan ka. Utang na loob, nga, makinig ka mabuti para sa ikabubuti mo. Hindi kami nagagalit sa inyo. Nahahawa kami. Nais namin ituro sa inyo ang katotohanan. Ito pa, hindi lang sa mga babae, hindi lang sa mga tomboy, no? Kundi maging sa mga bakla. At sabi rito, at gayon din naman ng mga lalaki. Ito yung resulta Resulta ng hindi pagkilala sa Diyos At gayon din naman ng mga lalaki. Nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae, ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Iniwan na yung pakikipagtalik sa babae nung ibang mga lalaki. Yan yung mga bakla, di ba? Bakla na gumagawa ng sexual activity sa kapwa lalaki. Nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Lalaki sa lalaki na yan. Gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki. At tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Kaya, kapatid, kung nakikinig ka, kung na-involve ka man dyan, no? Kaibigan, huwag ka man sasaktan. Pakinggan mo mabuti ang salita ng Diyos para sa ikabubuti mo ito. Ibig sabihin, itigilan natin yan. Kilalanin natin ang Diyos. So, yun nakita niyo mga kapatid, no? Tungkol sa homosexuality. Yung nakita natin sa verse 26 hanggang 27 na resulta yan. Bakit ba may mga homosexuals? Yung homosexual, yung either na homosexual na babae, homosexual na lalaki, yan ay resulta ng hindi pagkilala sa katotohanan ng Diyos. Maraming mga dating homosexual nagbago na, tumino na, dahil tinanggap nila si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Kaya, inuulit ko kung may nakikinig, may pag-asa, mabago, tanggapin lang natin si Kristo. Manampalataya tayo, kilalanin natin ang Amang Diyos at tanggapin natin ang kanyang sinugo, ang kanyang bugtong na anak para masagip tayo sa masamang kalagayan na yan. Nakalulungkot dito mga kapatid, meron niya sa internet, mga kapatid, makikita niyo, i-google nyo, makikita nyo, born again pa, na pastor. Born again daw, hindi ako naniniwala born again yun. Talagang wini-welcome, ikinakasal nila, yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. Naku, pambira mga kapatid, malabo na ho yun. Kontrang-kontra dito sa ating pinag-aaralan. Ngayon, tingnan pa natin dito. At palibhas ay hindi nila may nabuting kilalanin ng Diyos.
Ito, dahil hindi may nabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Pinabayaan na ng Diyos sa mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, pinabayaan na sila ng Diyos, sige. And Diyos naman hindi namimilit Yung ating paglilingkod, hindi tayo pinilit ng Diyos. Nagdesisyon tayo, tinangkap natin ang pag-ibig ng Diyos. Nanampalataya tayo kay Kristo. Pero dito mga kapatid, pinabayaan na sila ng Diyos na gawin ang kahit na anong gusto nilang gawing kasamaan. Dito ay kapag hindi na natin nakikitang nararapat kilalanin ng Diyos at ipinagpalit na natin ang kaalaman ng Diyos sa kasinungalingan, wala na maiiwan sa ating pag-iisip. Mawawalan tayo ng pundasyon. Mawawalan tayo ng moral foundation. Wala na kasing ibang pagbabatayan kundi ang ating sarili lamang. Wala na ayaw mo sa Diyos Kaya bahala ka na sa sarili mo. Ang pag-iisip natin mawawala ng pundasyon para sa wastong pag-uugali. At maaari na ngayong maging open na sa anumang pag-uugali. Kahit na tatanggapin na natin. Hanggat ito'y nagdudulot ng kasarapan sa ating laman. Ng kilitin, ng hilig ng ating laman. Hanggat nasisiya na tayo. Kaya mga kapatid, sa susunod na mga talata ay inesya-esya na ni Pablo ang iba pang mga masasamang asal na mga tao na hindi at ayaw kumilala sa katotohanan ng Diyos. Sa mga susunod pang natitirang mga talata, mga kapatid, dito sa Kapitulo 1 hanggang 32 na ito, mga kapatid, dire-diretso tinukoy ni Pablo ang maraming mga kasamaan na naging epekto, resulta ng hindi pagkilala sa katotohanan ng Diyos. Ito po sabi, napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, may hilig sa chismis. Puno man sa samang ugali yan. Napakarami na ito, mga kapatid. Hindi na natin papaliwanag isa-isa, mga kapatid. Ang dami yan, Ang mga mapanirang puri, self-explanatory naman, di ba? Mga napupuot sa Diyos. No? Kahit hindi naman literal na napupuot sa Diyos yan. Pero kapag ikaw namumuhay sa kasamaan kasi. Pero may literal na na napupuot talaga sa Diyos. Pero yung iba, hindi naman literal, pero nakikipag-away sa Diyos yan pag namumuhay ka sa kasamaan So mga napupuot sa Diyos, pero may literal talaga, napupuot sa Diyos. Walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga suwail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos ng mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. So alam nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nun. Pero patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganon. Nakita niyo yung kahantungan ng pagsuway sa Diyos, ng hindi pagkilala sa Diyos. So yan, mga kapatid, ang kahantungan ng mga pagsuway. Ng hindi pagkilala sa katotohanan ng Diyos. Mga ipinagpalit ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Mga nagsisamba sa nilalang kaysa lumalang. Ganyan mararanasan ng tao ang puot ng Diyos laban sa kasamaan. Maliligaw ka na maliligaw. No? Puot ng Diyos yan, dito pa lang sa lupa. Hindi pa kasama dyan yung literal na pagbuhos ng puot ng Diyos sa sanlibutan. Yun ang pag-aralan natin sa Revelation, di ba? May bubuhos na 7 mangkok na huling mga salot, huling kagalitan ng Diyos na darating sa sanlibutan. Huli lang yun sa digdig, pero may darating pang kasunod nun. Yung pinakasukdulan ng galit ng Diyos ng pagpaparusa ay doon sa lawa ng apoy, sa dagat-dagatang apoy, sa araw ng huling final judgment, mga kapatid. So, bago tayo magwakas, mga kapatid,
para sa ating aral naman at mensahe. Isang talata na lang to mga kapatid. Dito mga kapatid, ipinakita sa atin ngayon ang puot ng Diyos laban sa kasamaan ng tao. At ito'y resulta ng hindi pagkilala sa katotohanan ng Diyos. Ito ay inilahad ni Pablo dito sa Roma. Pagkatapos niya mabanggit yung pagtuturo sa mabuting balita tungkol sa kaligtasan, tungkol doon sa power of God for salvation. Doon sa verse 16 and 17, di ba ba? Yun ang context nito mga kapatid. Ipinangangaral niya ebanghelyo. Ipinakikita ni Pablo kung bakit kailangan natin ng tagapagligtas. Bakit kailangan nating mawala dyan? Delikado ang lagay natin sapagkat involved tayo sa mga kasamaan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya sa mga huling talata ay nais po nating iwanan ang sinasabi dito sa Gospel according to John, yung paraan para tayo makawala, para tayo makatakas sa puot ng Diyos na darating sa buong sanlibutan. Ito po ang sabi sa ating huling talata. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yung anak kay Kristo. So nakita niyo yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito naman yung kabaligtaran. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. So kapag hindi ka sumunod, kabaligtaran yan ng pagsampalataya. Nakuha nyo? Kaya ang pagsampalataya kay Kristo, tandaan nyo, yan yung pagsunod kay Kristo. So, konektado ka sa aral ni Kristo. Dahil ano susundin mo kung di mo alam ang aral ni Kristo? Kaya konektado ka sa salita ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo na sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pakikinig ng Kanyang mga salita. Kaya papagtibayin natin mga kapatid ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng palaging pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayong lumiban sa ating mga pagtitipon. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Kung meron tayong mga gawain, huwag nating isabay na alam nating madadamay ang ating pagtitipon. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung attendance natin sa pagtitipon sapagkat diyan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, kung busy-busy tayo, huwag mo itapat ng linggo yan. Linggo, ilang oras lang naman ang pagtitipon. Di ba? Huwag mo itapat yan. Kailangan dumalo tayo mga kapatid. Pagyamanin natin ang pananampalataya na tinanggap natin sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para kung ano man ang dumating sa buhay natin, mga kapatid, nakahanda tayo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, manatili tayong sumusunod at namumuhay ayon sa Ebanghelyo na ating tinanggap. So hanggang dyan, mga kapatid, na may natuto tayo ng gusto rito, na may ingatan natin ang ating pananampalataya, bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga aral na ating natutunan. At i-share po natin, mga kapatid, sa mga kaibigan po natin na nangangailangan na malaman ang katotohanan yan. Alam nyo, yan ang dahilan kung bakit dapat ibahagi natin yung pananampalataya natin. Sapagkat ang Diyos ay napupuot laban sa mga kasamaan. At pag hindi mo siya kinilala, ay talaga masusumpa ka. Kaya mga kapatid, ibahagi po natin ang gospel. Maraming salamat po. Muli mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.